Magandang araw po mga kabarangay, bagamat maulan po ang panahon, Lunes po, at yan po ang hinihintay ng karamihan. August 3, 2026. Mga kabarangay, narito po yung mga indikasyon na maaari mong makita, mapanood o marinig na magsasabing may chance nga po na ma-postpone ang barangay at SK election. Muli po, magandang araw sa lahat, kahit maulan. Ito po. At ito po ay bukas sa lahat. Pwede po itong panoorin ng mga haters at bashers. Pwede po itong panoorin ng mga pabor sa postponement at dispabor. Yes po, para sa lahat po ang content po na ito. Alam mo naman po natin na ang isang panukalang batas ay dadaan pa yan ng first reading, second reading at third reading. Hindi po ba? So, makikita po natin mamaya kung ano po ang mangyayari. Sige po, ipagpalagay na natin na hindi man mamaya, hindi man bukas o sa ibang araw, ay maipasa po. Or ibig ko po sabihin ay maaprobahan na po ang House Bill number 10407. Hindi pa rin siya ganap na batas. Lagi nating sinasabi yan. Paano kung hindi gagawa ng bagong bill ang Senado? Magiging ganap na batas pa ba itong bill na ito ng Kongreso? Yes po, siyempre. Kasi nandiyan pa rin po, mga kabarangay, kung inyong maaalala, ay dalawang bill na po yung nakapasa dyan. Ang House Bill number 8886 sa Kongreso at itong Senate Bill po number 2067 ni Madam Amy Marcos. So kahit hindi na sila gumawa ng bagong proposed bill, ay nandiyan pa rin po sa Senado yung 2067 po na iyan. So paano po natin malalaman kung talagang may chance nga na ma-postpone ang halalan? Ito nga po, halimbawang naipasa na nga po ng Kongreso o ng mababang kapulungan ang kanilang bill at sinabayan po ito ng Senado at sila rin po ay nagpasa ng postponement bill. Mga kabarangay, magsaya na po yung gusto po ng postponement dahil 50% na po sila. At siyempre po, kapag ang Senado ay nagpasa din ng bill kagaya ng Kongreso, malamang sa alamang na magko-convene po sila kung hindi magkatugma yung kanilang proposed bill. Mag-iisahin nga po yan, sinasabi po natin palagi. At kapag isa po yan, nag-convene, nagkaroon po ng Bicameral Conference Committee, tiyak po na raratifikahan yan. Mararatified po yan. Panalo na naman po dito yung mga gusto po ng postponement bill. 90% na po, mga kabarangay. Dahil siyempre, Republic Act na yan. Batas na yan. Bagamat hindi pa ganap na batas dahil pipirmahan pa yan ng Pangulo. Then, nagkaroon na po ng pinag-isang batas ng postponement. Yes, makakarating yan sa Pangulo. Lagi natin sinasabi, pirmahan man o hindi ng Pangulo yan, tiyak na magiging ganap na batas yan, mga kabarangay. 95% na po ang postponement, mga kabarangay, kapag yan po ang nangyari. Kaya lang, alam naman natin na tiyak po na may magpipetisyon. Yes po, may magpipetisyon po. At kalakip po ng petisyon, dahil papalapit na po ang araw, ay tiyak po na hihingi ng restraining order ang magpipetisyon. Kapag hindi po binigyan ng TRO ng Korte Suprema yung petitioner, 99% po, 99.9% na po na postpone na ang halalan, mga kabarangay. Mga indikasyon po yan na kung yan po ang mga mangyayari. Paano kung nagbigay ng TRO ang Korte Suprema sakali? Paktay, lagot, tepok ang lamok. Tuloy na po ang barangay at SK election
kapag nagkaganyan po. Mga kabarangay, yan po yung makikita po natin na mga circumstansya, mga pangyayari kung talagang mapupuspon nga po ang barangay at SK election. At higit po sa lahat, ika-cancel po o kakanselahin po ng COMELEC yung kanyang yung mga calendar of activities niya. Hindi na po matutuloy yung filing ng Certificate of Candidacy, mga kabarangay. Wala na po lahat yan, mga calendar ng of activities ng COMELEC na yan kung talagang mapopospon po ang barangay at SK election. So yan po, mga kabarangay. Sana po ay maging malinaw sa ating lahat. Huwag po tayong patatalo sa bugso ng ating damdamin na kung saan tayo nakapanig ay kung ano lamang po yung pumapabor sa atin ang ating pinapaniwalaan. Nasa inyo po yan, mga kabarangay, kung maniniwala kayo sa sinasabi ko. So sa ganang akin po, yan ang mga indikasyon o magsasabi po na mapupospon nga o may chance na mapospon ang halalan. Ulitin ko po, kung makapag-aproba ng bill ang Kongreso at ang Senado, kung sila ay magko-convene, maggagawa po ng isang batas pinagsama, yes po, talagang indikasyon po yan na may chance po na mapospon ang barangay at SK election. Subalit kapag hindi po nangyari ang mga bagay na yan, halimbawa po ay ang Kongreso lamang po ang nakapag-aproba ng proposed bill ng postponement at wala po ang Senado, wala po, mga kabarangay. Baog po ang bill na yan at tuloy na po ang halalan. Ganon din po, vice versa, kung ang Senado lamang po ang may panukalang batas na naaprobahan para sa postponement at wala naman po itong Kongreso, ay ganon din po, baog din po, hindi po mapipisa. Para maliwanag po, kapag nakapag-aproba ng panukalang batas na postponement ang Kongreso, ganun din ang Senado, nagsanib puwersa, pinag-isa, yes po. Malinaw po na may tsansa na papostpone po ang halalan. Subalit, hanggang sa mga kasalukuyan, sa mga panahon pong ito, habang wala pa pong bagong batas, wala pang nagagawang papalit sa Republic Act 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026, yan pa rin po ang umiiral na batas. Real talks based on facts.